Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanawag ng liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang siyang nagsama ng kaniyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang kwento ng propetang babae na si Ana. Mapapansin po ninyo na siya ay nasa katandaan na ng kaniyang buhay at siya ay isang balo. Subalit, ipinangakong makikita niya ang tanda ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagdating ng Mesiyas, si Jesus Nazareno. Kaya nga anong nangyari? Nang masilayan niya ang batang sanggol na puno ng kagalakan ang kaniyang puso at buhay. Naroroon din ang magulang ni Jesus na si Maria at Jose. At ang propetang ito ay nagpasalamat at naghayag ng papuri sa Diyos. At pagmasdanin ninyong mabuti, mga kapatid, sa kaniyang pagpapasalamat, nagkaroon ng katuparan ang pangako at propesiya ng Diyos. Kung ating pagninilayan, ang grasya ng Panginoon iginagawad sa bawat isa sa atin, anumang edad, anumang kultura, at anumang katayuan sa buhay. At ang propetang ito si Ana, kahit nasa katandaan ng buhay, nanatili siyang tapat sa paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Naibahagi ko na rin
ng mga nagdaang araw na itinuturing na sumpa ang pagiging isang balo noong kapanahunan ni Jesus, lalo na kung ito ay walang anak. Para sa kanilang kultura, ang mga balong walang anak, walang silbi at walang puwang sa lipunan. Kaya naman po, itinuturing silang pinabayaan ng Panginoon. Pero pagmasdan po ninyo ang propetang si Ana, sa halip na magdamdam si Ana at magalit sa mundo, pinuno niya ito ng malalim na pananampalataya. Anong sinabi sa Ebanghelyo? Araw-araw, gabi-gabi, siya ay nag-aayuno at nananalangin. At pagkatapos makita at masumpungan ang batang sanggol na si Jesus, napuno siya ng katuparan at kagalakan. Ipinahayag niya ang kalayaang hatid ng Diyos sa bayang Israel. Mga kapatid kay Kristo, tulad ni Ana, wag na wag po tayong magsasawang magdasal at manalangin sa Panginoon kahit tayo ay nasa katandaan na ng ating buhay. Wag na wag po tayong makakalimot tumawag sa Diyos araw-araw, gaya ng ginawa ni propeta. At higit sa lahat, wag na wag po tayong makakalimot magpasalamat sa mga biyaya at grasya ng Panginoon. Sa bawat araw ng kaniyang buhay, walang hinangad si Propeta Ana kung hindi masilayan, makita at masumpungan ang Panginoon. Ito marahil ang pinakamahalaga sa kanya sa kabila ng pagiging balo. At ito ay hindi ipinagdamot sa kanya ng Panginoon. Sa takdang panahon at sa takdang pagkakataon, nasilayan ni Propeta Ana ang batang sanggol na si Jesus Nazareno. Kagaya niya, naway matutunan din natin ang manalangin na walang patid, ang maghintay ng buong puso at higit sa lahat, hindi sumusuko sa ating panalangin at pagkapit sa Diyos. Huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil ang pag-asa ay ang kapangyarihan ng kabutihan ng Diyos. Ilang tulog na lang, bagong taon na. Sa pagsalubong natin ng bagong taon, tulad ni Propeta Ana, naway mapuno ang ating buhay ng walang patid na panalangin at pasasalamat sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.